Good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Yeah. Pagmumulay sa salita ng Diyos, kasama mo si Pastor DJ Amordi. Mga kwentong kapapulutan ng aral, mga salitang mula sa banal, Good morning, magandang umaga po mga minamahal, mga ginigiliw kong mga tagapakinig. Magandang umaga, brothers and sisters in Christ sa buong Pilipinas at sa labas ng ating bayan. Magandang umaga po muli. Ngayon ay araw ng Friday, May 29, 2026. At pagpalain po muli tayo ng Panginoon sa umagang ito. Tayo po ay magkakasama-sama, magbulay-bulay sa kanyang mga salita. Ang ating live podcast message today ay episode 29 na po tayo. At ang title ngayon ay Kapayapaan, Pagkakaisa at Pag-asa sa gitna ng emosyonal na pagsubok. Magandang umaga ulit at sige, bago po tayo magpatuloy sa ating pagbubulay-bulay sa umagang ito ay nais kong batiin ang ating mga ginigiliw na mga kapatid at kaibigan. Mula sa Castillejos muna tayo. Maraming salamat and thank you very much for watching kay Brother Sam, ang pogi naming gitarista sa church. Magandang umaga sa iyo, Brother Sam. Ikaw ay napaka-handsome. Alright, the legend guitarist of CMC Church. Good morning. And of course, saying hello kay Ma'am Caroline Dagman Sombrito, watching from Canada. And of course, isa na ito sa mga stakeholder at isang sponsor. Magandang umaga, ma'am, at purihin ang Diyos sa buhay mo at sana ay patuloy kang pagpalain ng Diyos. Sa kabutihan ni Lord ay pagkakalob sa iyo sa lahat ng mga hihilingin mo sa buhay. Amen. Ngayong araw ay araw ng Friday, May 29, 2026, podcast 29. Meron po tayong pinamagatang kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa sa gitna ng emosyonal na pagsubok. Sino bang walang problema? Lahat po tayo ay meron pong emosyonal na mga problema at nararamdaman po yan natin. Kaya tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon upang magkaroon po tayo ng kapahingahan. Dahil sabi po niya, pangako po niya ay bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Gaano man kabigat ang ating mga dinadala sa buhay. So purihin po ang Panginoon. Ang teksto po natin na ating pagbulay-bulayan ngayong araw ay 2 Corinthians chapter 13 verse 11 to 13. Kapayapaan, pagkakaisa at pag-asa sa gitna ng emosyonal na pagsubok. Magandang araw ulit sa ating mga kapatiran, sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig dahil marami na kami. kami pong mga
na unang naging believer. Alright, so kasama ka na doon. Kaya batiin po natin yung mga bagong mga kaibigan pa natin na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen. So kasama dyan si Brother Sam, Sister Caroline, at mga iba pang mga tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So maraming salamat sa lahat ng ating mga tagapakinig mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Wala man pa sila ngayon, hindi pa sila live, pero ang record po nito ay mananatili po dyan hanggang sa YouTube. Maraming salamat din sa patuloy na pag-antabay sa ating programa. And welcome to the Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Sa lahat nating mga old listeners at mga bagong tapakinig, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsama sa ating pang-araw-araw na live podcast. Naway pagpalain kayo ng Panginoon ngayong araw ng Friday. Kung ikaw man ay pagod emotionally, drained, nasasaktan, nalulungkot, may anxiety, may pinagdadaanan sa pamilya, sa relasyon, sa trabaho o sa ministry, sometimes hindi lang naman sa kasi minsan nagiging spiritually exhausted tayo. At lagi nating tandaan na kailangan din natin talagang magsantabi ng oras ng panalangin sa Kanya, yung intimate relationship sa Kanya, na hindi lang yung lagi tayong busy kahit sa ministry po kailangan po ng Panginoon ang presensya natin sa Kanya. So yan po yung intimate relationship natin sa Kanya. Lagi nating pinapaalalahanan na sabi ng Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God, and everything shall be added unto you." Diba? So hanapin natin na mauna or unahin natin ang Diyos sa bagong umaga. Tayo po ay sumandaling manalangin. Aming dakilang Ama sa langit, maraming salamat muli, Panginoon, sa bagong umaga, araw ng Biyernes na iyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay lakas, pag-asa, kapayapaan sa aming mga puso. Panginoon, maraming salamat din, Lord, sa mga nagdaang oras, panahon. Maraming salamat sa lakas ng aming mga pangangatawan. Hanggang sa mga oras na ito, nagising kami, Panginoon, na nasa mabuting pakiramdam. At gayon din, Lord, dalangin namin, Panginoon, ang mga tao na umiiyak sa kanilang mga problema, sa kanilang pagkawala ng pag-asa, Panginoon, mga dumadaan sa emotional battles at depression. Sa magitan ng iyong banal na salita ngayon, hipuin mo po ang bawat puso, bigyan mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa at panibagong lakas. Maraming salamat, O Diyos, at ito po ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat at patuloy, bago tayo magpatuloy, greet muna natin si Sir Rolando Jake Fernandez watching from Calasiao, Pangasinan. Magandang umaga dyan, Sir Rolando or Jake. Alright, purihin po ang Panginoon at muli ay magkasama-sama tayo ngayong umaga. And good morning, saying hello again kay Ma'am Maripas Bautista. Tumatanda pero bumabata sa litrato. Good morning muli, Sir Amor, at sa lahat ng mga tagapakinig sa araw na to. God bless and keep you safe. Pwede rin po kayong drop dyan ng message na pwede kong basahin para kanino ang inyong pagbati. Okay, and say hello also kay Ma'am Lerma Balahadja, and of course kay Tata Jose. Kay Better Hap, ang kanyang beloved husband. Okay, magbabalik po tayo sa ating pagbubulay-bulay. Ang background po ng ating pagbubulay-bulayan or ayan, dumating din. Glory to God. Maraming salamat din
ang aming senior pastor, Pastor Roger, minamahal naming Pastor DS Roger Ivalo ng Castillejos Methodist Church. Thank you very much sa pakikiisa sa oras na ito, Pastor. And saying hello also kay Jing Blanquera, 10 ng mga kasamahan natin dyan na nakikinig at masugid na taga-subaybay dyan sa Dagupan City. Magandang umaga po sa inyo. The background of the passage ang aklat ng 2 Corinthians ay isinulat ni Apostol Pablo para sa iglesia ng Corinto. Ang iglesyang ito ay dumaan sa napakaraming problema. Division, misunderstanding, emotional pain, spiritual weakness at mga pagsubok sa relasyon sa loob ng simbahan. Okay, at bago ako magpatuloy, welcome din kay Sister Sadang Francisco. Okay, umaattend to sa CCF. Yun pala, yung mga classmate ko ay nasa CCF din sila. CCF Marikina. Maraming salamat, Sister Tess, at purihin ang Panginoon sa buhay mo. At maraming salamat sa pakikiisa bago natin salubungin ang bagong araw. Okay, patuloy po tayo. Yan po yung background ng passage sa Corinthians na sinulat na Apostol Pablo na maraming pagsubok silang ginagalawan or nararanasan. Sa pagtatapos ng liham na ito, sabi, hindi galit ang iniwan ni Pablo, kundi isang mensahe ng restoration, encouragement, pagkakaisa at kapayapaan. Basahin natin ang 2 Corinthians 13:11-13. Sa wakas, mga kapatid, sabi niya, magalak kayo at magpakasakdal kayo. Magpapalalahanan kayo, magkaisa kayo at pag-iisip. Magkaisa kayo ng pag-iisip. Mamuhay kayong mapayapa at ang Diyos ang pag-ibig at kapayapaan ang sumainyo. Yan ay ang sulat ni Apostol Pablo sa mga simbahan or churches sa Corinto. Ang unang outline po natin, expository outline, mga galak kayo kahit may pinagdaraanan. Amen. So tama minsan yung kanta ni Frida Aguilar, no? Tawanan mo ang iyong problema. Pero minsan para tayong nagiging siraulo, ano? Pero purihin ang Panginoon dahil we are fools for Christ's sake. Okay, tawanan man tayo. Pero magalak tayo, sabi dito. Magalak kayo kahit may pinagdaraanan. Finally, brethren, faith will become complete. Be of good comfort, ang sabi ng Apostol Pablo. Hindi sinabi ng Apostol Pablo na magalak kayo or magalak lamang kapag walang problema. Ang tunay na kagalakan ay nanggagaling sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Bibigyan ko diin nanggagaling sa presensya ng Diyos at hindi sa sitwasyon ng ating buhay. Maraming tao ngayon ang nakangiti sa labas, ngunit sugatan sa loob. May isang OFW, ito ay isang ilustrasyon, testimonial po. No? May isang OFW na matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa social media, mukha siyang successful. Magaganda yung mga pictures. May pera. Lahat ng mga ginagawa niya, no? Lahat ng binili yata, nakapost na rin. Nakakapagpadala sa pamilya. Ngunit gabi-gabi ay umiiyak siya dahil sa sobrang lungkot at emotional exhaustion. Ikaw ba, kaibigan, ay nakakaroon ng emotional exhaustion? Yes, lahat po tayo ay nakakaranas niyan. Yung tila bagang para kang nauupos na kandila. Itong kwentong ito, minsan isang gabi ay habang siya'y halos mawalan ng pag-asa, nakapakinig siya ng online worship at mensahe tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ay doon niya muling naramdaman na hindi siya nag-iisa. Kaya kaibigan, hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami. Unti-unting bumalik ang kanyang pag-asa at pananampalataya. Mga kapatid, minsan hindi agad inaalis ng Diyos ang mga problema natin.
Ngunit nagbibigay siya ng lakas para malampasan ito. May kagalakan pa rin kay Kristo kahit may problema. Yan po yung aplikasyon natin sa ating buhay. No? Ang tunay na comfort ay hindi galing sa tao kundi sa Diyos. Hindi ka nag-iisa sa laban mo emotionally. At yan ay pangako ng Diyos. Pangalawang puntos ay magkaisa kayo sa pag-ibig ayon sa message ni Apostol Pablo. Live in peace and the God of love and peace will be with you. Maraming emotional pain ang nanggagaling sa mga broken relationship. Pamilya, kaibigan, asawa, ministry at maging sa loob ng simbahan. Yeah, that's true. At tunay po nating nararanasan yan. Ang nais ng Diyos ay restoration at pagkakaisa. Ito ay meron akong another strong illustration. May isang pastor na halos sumuko na sa ministry dahil sa criticism at betrayal mula sa mga taong kanyang mga tinulungan. Dumating siya sa punto na depression at gusto nang tumigil sa pangangaral. Ngunit isang matandang membro ng simbahan ang nagsabi at lumapit at nagsabi, ang sabi niya ay, Pastor, hindi man namin lubos na maintindihan ang sakit mo. Pero ginagamit ka pa rin ng Diyos para palakasin kami. Ang simpleng encouragement na iyon ang ginamit ng Diyos upang maibalik ang kanyang lakas ng pag-asa. Sige, tingnan natin po sa kabilang senaryo. Maging ang mga malalakas o naglilingkod sa Diyos ay may pagkakataon ding nanghihina at kailangan din ng mga members na palakasin ang ating mga pastor. At ganoon din sa sinabing maraming pera, no? Dumarating din ang pagkakataon na ikaw ay tila nawawalan or kulang. Okay, good morning din po, Pastor. God bless you. Ang sabi, message coming from Jendin Filarca. Maraming salamat, Jendin, for coming back. Okay, balik po tayo sa ating pinag-aralan. The spiritual truth, minsan ang isang mabuting balita ay nakakapagligtas sa pusong halos wasak na. Mag-ingat tayo sa ating mga salita. Unang-una po ay yung dila natin. Pigilan po natin minsan dahil isang topic po yan ng patungkol sa dila, no. Ito yung mga marites. Marami pong marites niyan. At minsan sa mga pagmamarites ay apektado ang mga buhay ng bawat isa. Amen. So maging instrumento po tayo ng comfort at encouragement sa iba. Yan po ay pangako, ay binanggit sa banal na kasulatan na bawat isa sa atin, kung ako ay nanghihina at napansin mong ako ay may panghihina or parang tinatabangan. Yan. Kaya nagpapasalamat ako sa kay beloved Pastor Roger na patuloy na pag-i-encourage at patuloy na pagsuporta sa aking ministry at sa akin personally. Ang church ay dapat maging lugar ng healing at hindi lugar ng dagdag sugat o dagdag pabigat, no? Minsan nagiging ganun eh. Imbes na pumasok ka doon para ikaw ay mapalakas. Pero ang nangyayari ay siya naman ang naging dahilan ng iyong paglayo sa Panginoon. Anyway, welcome back also kay BBN Lardizabal Jimino. Okay, mabuhay ka niyan at thank you very much for tuning in mula sa La Union. Ang pangatlo, ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay kasama natin. And the God of love and peace shall be with you.
Yan po ang message ni Apostol Pablo. Ito ang pinakamagandang pangako sa talata. Hindi sinabi ni Pablo na mawawala lahat ng problema, ngunit sinabi niya na ang Diyos ay isa sa atin tuwing may problema. Alam niyo mga kaibigan, sa tuwing may kahinaan tayo at mayroong mga kasalanang nagagawa, doon din naman natin napapagtanto na ang Diyos ay mahal nga niya talaga tayo at malapit tayo sa Diyos. Dahil kung wala ka ng problema, ay wala ka ng pagsubok. At higit sa lahat, baka mamaya, kung wala ka ng dumarating na mga problema, nako, may problema rin yan. Check mo yung sarili mo. Baka patay ka na. Alright? Kapag kasama mo ang Diyos, may pag-asa kahit madilim ang paligid. May lakas tayo at nagtataglay tayo ng lakas kahit na emotionally exhausted na tayo. Praise the Lord dahil may kapayapaan kahit magulo ang mundo. Sa gitna ng mga nangyayari, buksan mo yung Facebook, lalo na kapag napunta ka dyan sa political subjects, no? Mga nagbabangayan, nag-aagawan, halos magkasuntukan na dyan sa Senado. At hindi mo na nga malaman kung sino yung kakampihan mo dyan. Anyway, higit sa lahat po ay meron po tayong kapayapaan sa gitna ng magulong mundong ito. Ito ay isang ilustrasyon, parang isang batang natatakot sa malakas na bagyo. Hindi agad tumigil ang ulan, ngunit nang yakapin niya ang kanyang ama, ay kumalma siya. Ganyan po tayo pagka may biglang mga disaster, lalo kapag may anak ka, no? Bigla siyang mag-hysterical at hindi alam kung anong ginagawa ng bata. Pero kapag niyakap mo yung bata, ay kumakalma siya dahil alam niyang secure ka. Secure siya sa kanyang ama. Ganon din po tayo sa Diyos. Maaring hindi agad mawala ang problema natin, ngunit kapag naramdaman natin ang presensya ng Diyos, ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Purihin ang Diyos. Maraming salamat at ito po yung ating conclusion. Sa ating pagtatapos, mga minamahal na kapatid, maraming tao ngayon ang tahimik na lumalaban. Emotional pain. No? Lagi ko pong kausap yung mga ibang mga nagbabahagi sa akin ng kanilang emotional pain. At wala pa akong masabi dahil napakatibay nila. Purihin ang Diyos. Matibay sila sa kanilang pananampalataya. All they want is to hear. Kasi po may mga tao na gusto lang talaga nila yung mailabas nila lahat yung mga problema nila. Kagabi ay nasa chaplaincy training po kami. Yung unang araw ng aming chaplaincy, and nandun po yung isang salita na life coach. No, ang bigat na responsibilidad yun ng bilang isang chaplain or isang pastor, no? Kasi once you advising people or pagbigay ng payo, minsan i-absorb mo yung mga problema na yan at maaaring maranasan mo rin sa bilang isang pastor, bilang isang chaplain or tagapaglingkod, no? Ganon din yung mga DSWD. Minsan na-interview ko yung mga DSWD. Na paano nyo, sabi ng isang DSWD sa akin, sabi niya, ang mahirap mag-advise na hindi mo nasubukan at hindi mo ginagalawan. Kaya dapat po tayo talaga ay dumaan sa mga pagsubok bilang isang mangangaral, bilang isang tagapayo na naranasan mo rin. Ako sa tinagal-tagal ko rin ng personal na buhay, maraming mga pagsubok at alam ko ikaw ay marami ka ng pagsubok dyan. So sa susunod po nating pag-aaral, i-share mo yung mga karanasan mo at ating babasahin. May mga taong ngumingiti pero sugatan. Tumatawa pero umiiyak sa gabi. Malakas sa harap ng tao, ngunit pagod na pagod sa loob. Ngunit ang mensahe ng Diyos ngayong araw ay malinaw, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan ay kasama mo. Mga minamahal na kapatid, mga kaibigan,
lumapit po tayo araw-araw sa Diyos sa panalangin. Huwag sarilinin ang emotional burden natin. Ilapit natin sa Diyos. Makinig sa salita ng Diyos araw-araw. Or mayroong kang Bible, dapat ay nandyan yung mga verses na kung saan ay kailangan mo yung mga verses na yan. Humanap ng mga taong makakapagpalakas sa iyo, lalo na sa iyong pananampalataya. Iwasan mo muna yung pagmamarites ng iba dahil alam mo, sa totoo lang ay kapag nagkwento ka ng problema mo sa alam mong hindi ka matutulungan, ay mas natutuwa siyang marinig na ikaw ay bumabagsak. Kaya hindi po lahat ng problema ay sinasabi kong kanino. Meron po tayong iba't ibang klaseng kaibigan. Merong confident, merong social friend, no? At doon kapag mas nakikilala ka, mas nakikilala mo na pwede mong pagkwentuhan. Hindi yung basta lahat na lang ng tao kung kani-kanino. Huwag po. Dahil hindi po nila naintindihan kung ano yung background ng iyong problema. At higit sa lahat, no, minsan karamihan natutuwa pa sila na ikaw ay bumabagsak. Bakit? Kasi sila yung taong tapos lalo pag si sister ganito, si kaibigan na ganito, no, ganito pala yung buhay niya, ganito pala yung buhay niya. Alright, so ibig sabihin po ay yung problema ay ikinukuwento sa mga taong alam mong makakapagbigay ng payo sa iyo. Alright, we have a message coming from Matet E.S. Bargamento. Good morning, Pastor. Isa na akong lumalaban, emotional pain. May family problem po kami ngayon. Namatay ang kinilala kong ama, mabait naming stepfather. God bless you, Sister Matet, at hindi ka nag-iisa at naririnig ka ng Diyos sa iyong mga emotional pain. Kaya samahan ka. Maraming salamat sa iyong pag-share ng iyong emotional pain at isama kita sa listahan ng aking prayer request list. So lahat po kayong nakikinig, kung meron po kayong mga hinaing, lapit nyo lang po sa amin at meron po kaming prayer group. Buong mundo po yan. Nagpapalitan po kami ng sharing, ililista at ibinibigay sa aming mga iba't ibang mga kasama. Okay, patuloy po tayo sa ating binabasa, sa ating pagbubulay-bulay. Alright, and thank you very much also kay Joel Purificacion. Sabi ni Lerma ay, true pastor, danas kong mali na nang sharean. Mali yung nasharean mo. Ayun, nung hinusgahan ako ng di maganda. Yes, totoo po yan. Yun ang napakasakit doon. Ikaw ay sugatan na at ikaw ay lagapak na, bagsak na. Hindi mo inaasahan na mas lalo ka palang sasaksakin. No? Nagdurugo ka na nga imbis na band-aid o kaya pantapal sa sugat. Ang ginawa niya ay lalo niyang sinaktan o pinadugo ang iyong nagdurugong puso. Kaya hindi po natin dapat sinasabi kung saan-saan ang ating mga problema. Kasi minsan hindi natin nakokontrol ang bunganga ng mga kausap po natin na minsan ay nagiging marites lang yung nagiging kinakalabasan. Kaya humanap po tayo ng tao makakapagpalakas ng ating pananampalataya at yan po yung ating programa, live podcast, The Voice of Inspiration across the airwaves. At dito po ay magkakaroon po tayo ng tunay na motivation, inspiration, kaligtasan kay Kristo. You can encounter God through listening and of course through your meditation sa pakikiisa sa mga taong may takot at mayroong pagmamahal sa Diyos. Kaya nga sabi ko, ang sabi ng ay surround yourself, sabi ng isang quote, surround yourself with positive people
and surely you will become a positive person. Kapag pinaikutan mo ng puro negatibo ang buhay mo, asahan mo, negative ka rin. Kaya ikaw, kaibigan, kung ikaw ay nandito, kasama mo kami, katuwang mo kami sa lahat ng mga magagandang bagay na ikakalakas ng iyong pananampalataya, ng iyong buhay. Amen? So maging encouragement din sa iba, sana ang inyong naririnig. Okay, condolences Matet, nakikiramay ako. Yan po yung message ni Sister Caroline kay Matet. Purihin ang Diyos at alam ko po nandyan ang Panginoon na nakaantabay sa mga problema. Amen? Tayo po ay, ito po yun, no? Ang encouragement po sa atin ng mensaheng ito ay magkaroon po tayo ng mapayapa at personal relationship sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Dalangin namin ang bawat taong emotionally tired, katulad ni Sister Matet, Sister Lerma, Sister Caroline, Maripas, Jing, gayon din lahat, Panginoon, ang mga kaibigan naming nakikinig sa kabilang screen, Panginoon, ay inilalapit ko sa iyo, O Lord. Depressed man sila at sugatan ang kanilang mga puso, yakapin mo sila ng iyong pag-ibig. Bigyan mo sila ng lakas upang magpatuloy. Palalahanan mo sila na hindi mo sila iiwan kailanman. Pinapanalangin namin din sa iyo, Panginoon, ang aming bansa. Patuloy namin nilalapit sa iyo, Lord, ang aming mga leader, ang aming mga senador, ang aming mga kongresista at maging mga mayor hanggang sa barangay kapitan, Panginoon, na nangunguna. Lukuban mo sila ng banal na espiritu. Bigyan mo sila ng tunay na kaalaman, Panginoon, na may takot sa iyo. Ganun din, Lord, pray namin sa mga pastors, mga workers, OFWs, mga pamilya, mga kabataan at sa lahat ng mga dumadaan na matitinding pagsubok. Ang sabi mo sa iyong banal na salita, pangako mo ay sasamahan mo ang bawat isa sa mga problemang dumarating na mabibigat. At ang iyong pangako, ayon sa iyong sinabi sa iyong salita, Panginoon, ay lumapit sa iyo. At sila ay bibigyan ng kapahingahan. Pagalingin mo po ang bawat sugatang damdamin sa pangalan ni Jesus. Nilalapit namin, Panginoon. Sa pangalan mo, Jesus, mga problema na dumadating, Panginoon, ay malampasan namin. Alam namin, O Lord, na hindi mawawala ang mga problemang iyan, kundi gabayan mo kami at bigyan ng kalakasan. Maraming salamat, Lord. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig dito sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. At sige, bumati muna tayo kung nais niyong bumati bago ako tuloy ang magpaalam. Sumandali. Ayan, medyo nakikita ko na yung liwanag ng aking bintana. Amen. So sa gitna ng emosyonal na bagyo ng buhay, ang Diyos ay nanatiling ating kapayapaan. Ako po si Pastor DJ Amordi, ang inyo pong kaibigan sa Himpapawid. God bless everyone and see you again tomorrow morning sa ating panibagong podcast episode 30. Okay, so greetings extending, nandyan po yung ating mga greetings nais ko rin po na paki-share na lang po yung video natin. Actually, after nito ay meron pong isang record ng YouTube. Mas okay po yun na i-share ninyo kasi may mga pangalan lahat doon, yung nag-i-scroll. Gumagano. Lahat po ng mga kaibigan natin ay nandoon siya, nababati na. Okay? Humahaba po kasi yung oras natin. Anyway, kapag ka live, siyempre talagang mababati kita dyan dahil ikaw ay nandyan talaga, live, in person, ika nga. So sama-sama tayo. Okay, maraming salamat muli kay Ma'am Maripas,
Ma'am Lerma, kay Tess, Sadang, Caroline, and Joel, and of course kay Pastor Roger, si Brother Sam, at iba pang mga kaibigan natin dyan. Alright, maraming salamat sa inyong pakikiisa. Tayo ay nagkasama-sama sa ating pagbubulay-bulay sa araw na ito. Okay, thank you once again. This is Pastor DJ Amordi, at maraming salamat sa inyo. Purihin ang Panginoon. Lagi po tayong maging masaya at maging mapayapa sa presensya ng Diyos. Tayo po ay muling magkakaiwahiwalay sa panandaliang ito at sumaatin ang presensya ng Diyos sa buong maghapon hanggang sa muli, mga kaibigan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.